Ay, oo nga pala, kanina pala yun. First Zushin pa rin pala. Tsaka kasi, pumili ka, Lembot. Anong gusto mo ibigay kay King Kong? YSS o Lancelot? Parang kang pumili ka, makakaltuhan ka, kaliwa kanan, either way masasaktan ka. Grabe naman yung kalto. King Kong Lance, tas King Kong YSS, pili ka lang eh. Bad news or bad news? Oh. Ayan na, pumili ulit Same. sila. Lancelot? Ano kanina? Lancelot. Lancelot, hindi yan Lancelot Grock. Lancelot Arlot. Lotlot. Lotlot. Ano yung Lotlot? yung kanina. Lotlot. Pili ko ata, pwedeng paganahin ulit yung Magkatabi pa sila. Oo nga eh. Lotlot. Okay, so ano kaya may pick? Or pwede nilang unahin yung Grock trip nila. Ano ba yun ni Kel na kanina? Claude? Hindi, Claude. okay lang. Pang second Actually, phase yun. Yung Claude pa nga yata yung medyo pwede mong ibahin eh. Oo, mamaya. Kung trip mo lang, no? Kung trip mo mag-ranger, pwede rin naman. Pero hindi, Lotlot. Ayan na, Lotlot ata talaga. Lotlot yan, Lotlot. Sigma Jungler. Ilabas na ang Arlot. For the control. Ay, Yan ang iniba. Ayan nga. Grock, Oo. iniba. Nagsalita si Wynette eh. Sabi niya, hindi, kailangan natin ilabas to. Labas natin yung Grock. Actually, kapag hindi nila pinik yung Arlot, pwede kasing kunin ng Omega, second phase. Pero either way, makukuha nila yung mga Lapu, CC. So baka ganun yung nasa isip ng Onyx. Baka sobrang crucial na makuha nila yung Grock versus Ruby. Kasi kanina ito yung answer eh, versus the Ruby. So parang sa ulo ng Onyx, ito yung hindi pwede mawala. At saka sobrang daming nadi-disrupt ni Grock kahit wala yung ult, kahit wala yung tech charge. Oh, kanina pa lang, nakita natin, no? Parang ang hirap ng position. Ay, wait lang! Thank you. Wow! Thank you. Ito ay kasama sa hotfix patch 1.9.90.2 Wow. na nabuff. Grabe naman. Paano 1.9 point ano? 90.2. 90 point. Oh. Hotfix. Ano yung nabab sa kanya? Pinalakas yung Eternal Guard. Tama. For some reason, nakalagay sa tooltip, nagpo-proc na daw yung mga passive, pero alam ko matagal na nagpo-proc yun. Pero baka fix lang yun. Fix lang. Baka kasi nagkaroon ng bug na, alam mo Hindi. yun, hindi gumagana. Kasi yung glowing on gumagana dyan eh. Baka, ang intended use dyan is, kunwari, trip mo mag-build ng Sky Piercer. Baka nagpo-proc na yung Sky Piercer. Ngayon, pag ang humampas si Eternal Guard. Hindi ko pa testing yan eh. Ano lang naman, haka-haka lang. Tuning ko lang. Malalaman natin dito, pero Basta di lunok, okay na ako. Night sky tells nakapagtataka all. talaga eh, bakit ito yung naging prio out of nowhere? Yeah. Biglang baba ang prioritization sa mga Kagura. Parang last week, pre. Yun talaga yung mga top picks, eh, no? First two picks pa nga yun. Ano yung Kag or Zushin nga last week eh. Yeah. Di ba? Oo. Nawala na si Farsa. Oh man, no, hindi na pinapansin si Farsa. Nagkano kasi, nagkaroon ng drastic pop-up si Kalea, si Lapu, yung mga ganong klaseng heroes. Na-ghost si Farsa. Going into the second phase, na-ban out ang Come on, Dexter. It's our Esmeralda, showtime. Fovius. Ito ngayon, Claude. Nagulat ako hindi pala na-ban yung Fovius. Kaya naman pala ayaw pang piliin yung Arlot. Yeah. Or Lapu-Lapu. I'm thinking for Smart Omega, baka ma-tempt silang kumuha ng Zushin. Ng glue. Wow, ayaw lason. Mula sa, ayaw lang nila malason, no? Kasi baka ma-execute ng tama this time around. Oo nga eh, kasi kanina nakikita naman natin may potential talaga. Malaking tulong yung mga Dark Elves. Sila naglapu-lapu. Yeah. I was gonna say, stick with the Lapu-Lapu. No need to force the glue. Kasi may Vexana ka man to answer it up if ever man kunin ng Onyx. So better na to for Omega, definitely, compared to game number 1. Kasi ang dami na nilang crowd control. I wouldn't say so kasi technically open pa rin yung Arlot. It's also a decent matchup versus the Lapu-Lapu. Hindi mo masyadong problema yung Ruby kasi roam naman. Pero kung 5v5, Kung 5v5, yes, may mas tira yung lineup dito ng Smart Omega. may hulog. Ang tanong dito, anong kakaibang hero ang ilalabas ni Keldra? Pwede tayo bumalik sa mga Granger lang, kaso ang problema may Ruby siyang kalaban. Pwede pa rin naman yung carry, pang tunaw ng Lapu-Lapu. So, carry Arlot maybe? Or kung trip niya maglabas ng ibang hero, pwede rin naman. I will choose my own path. Arlot. Hindi ba natin alam kung... Bruno! Hindi natin alam kung Ruby Gold Lane ba ito or Ruby Roam. Bruno. Ruby Gold, pwede rin kasi nga Yusin pa rin yan. Oh, Yushin pa rin eh. Wag na. Oh, traditional na lang. Bruno carry! Marksman. Dalawa lang maganda dyan! Bruno carry! Aray ka! Gold Lane nga yung Ruby, pre. Gold Lane Ruby, Nag-Diyos sa Grock! Rome Cho, sa kamay ni Super Yoshi. Ayaw magpatalo ng Smart Omega. They will do this their way. Ito talaga ata yung lason na unti-unti binabalik ng makabagong barangay. Pero iba yung reaction mo Midnight dun sa Ruby, eh, no? Men, gusto ko lang sabihin, dalawa na yung kinakounter ng Grock niya.
Ikaw, tsaka Ruby. So, ang gagawin lang ni Brusco, ito storya nitong game na to. Magdamag, magdidikit si Brusco at si Kelra. Pag naghiwalay sila, yan lang yung only time na mauhuli yung Granger. So, body system. At naka-purify pa. Okay, so Onyx PH, the Super Fam, handa sila para harapin ang additional crowd control na dala ng bagong barangay. Game number 2, match point para sa Onyx PH. Smart Omega, humahabol, nagpupumilit, marating ng game number 3. Pre, sinasabi kasi natin kanina, nung game number 1 bitin na bitin sa crowd control dito ang Smart Omega. Sabi, sige, Midnight, sige, Burrito, sige, Leo, pupunaan natin ngayon ang crowd control. Dami ngayon nilang crowd control. Sabi nyo kasi. Sabi nyo kasi, 5 yan, pre, ha? Kaso may Grok, man. Yun nga lang eh. Yun lang ang nakikita kong problema, no? Siguro may isang entry yung Smart Omega na masaya. Sila, yung Lapu-Lapu ni James, ayan, sakit sa ulo niyan. Aga, pre, 30 Sobrang- seconds pa lang, naka-flicker na kagad. Sobrang sakit sa ulo niyan. Losing matchup yan for Super Yoshi. Hindi pa niya nakuha yung isang minion, ha? Yeah. It's a disaster for... Kahit na walang kill, tawag doon technical knockout. Kasi napauwi mo na maaga, tapos kinuha mo pa yung flicker. Yung mga pro player nga sinasabi nila, parang considered as skill na yun kapag gano'n eh. Oo. Maliliit na yung buhay, hinahayaan na, napapa-flicker na. Kahit may minions, hindi pa rin malapitan ni Haji. Hindi siya makadikit. Alam niya walang flicker, wala siyang pantakas dito eh. Yeah. Ang isa pang dadagdagan ko yung problema no, ng Smart Omega. Alam ko nagpapatok-patok na yung problema nila, pero mas lalong malaking problema nila ngayon sa Turtle. Kasi yung Grok pa lang, men. Unang tanong dyan, paano mo lalabanan yung Grok? Oo, no. Kailangan i-bypass ng Cho. Ang problema, pag binabypass ng Cho, where's the damage coming from? Kasi ang next target ng Grok, pag lumusot yung Cho, asan yung YSS? No. Tsaka pag lugi ang Onyx Philippines, kunyari naramdaman nila lugi sila, may chance mag-reset eh. Reset lang yung pakot di ba? So daming option dito ng Onyx Philippines habang itong si King Kong numanakaw lamang ng mga objektiba dito sa Omega. Ayan, nakatawid na nga ang dalawa nating junglers. I think Chumepi ng isang small camp rin. Si Yeah. Ryzen sa may itaas. And gold lane. Oh, Kelra makakuha dito ng gold. Speaking of gold, Midnight, nasolve ko na kung sino ang highest GPM as per our stat specialist si Bok. Stats by the book. Oh, stats by the Bok. Oheb, ang currently highest GPM, Mayaman. 989. Mayaman kasi yan. Siya ang richest BPI rich guy. So, Mayaman talaga yan. Di na niya pwede sabihin na wala siyang pera. Ha? Hindi talaga. O yan na, sisimula na ata ang unang pag-go ng laban. Super Yoshi ay sisilip-silip. Ang hirap na to, men. Pina-flash natin lang si Super Wala na Mountain Shocker. Wala na, hindi na makakalapit si Ryzen at isusuko na muna ng bagong barangay ang unang pagong ng laban ito. At dahil dyan, pwede pa yata pumuntes. May retry pa. May retry pa si King Kong. Yung orange ang gusto niya. Pupuntahan niyo yung orange Sigma pre. rotation. Alam ni Ryzen actually, nakita niya natatawid. Pero si Netsky nagkakabak na. Green muna, yan. Tunugan ata. Classic jungle approach. Green Andun muna. yung Don't Wrong Home King. Pero nakuha pa rin naman actually ni Ryzen yung una at saka ikalawang beetle doon. Yeah, kaso ang problema dito, ano yung ginagawa ni King Kong? Even though hindi siya nakakuha, pwerasado yung Omega na mag-react dito sa spot na to. Pinapatagal nila yung farm ni Ryzen. Payapa yung farm ni King Kong. Even though si Kelra kanina na-freezan nung Ruby, ngayon, laki ng bawi niya. Ang tawag doon pre, opportunity cost. Hindi siya totoong gold, pero the fact na hindi nakakuha yung gold ng kalaban at ikaw nakakuha ka pa rin, plus pa rin yun. First item pre, Thunder Strike. Sobrang tapang ni men. Sobrang tapang ni Kelra. Kaya Alam niya niya eh. naka-purify kasi siya. So, walang boots-boots. Wait lang, oy, 1v1 wait lang. Finals na siya nagamit para i-clear ng mabilis yung mga minions. Pero Ryzen na finally nakakuha ng first blood. Pero hindi nila nakita, men, may ginawang masama si King Kong. Nagganon na naman, nagnakaw na naman. Nagawa na naman, pre. Ang medyo malas lang si Ryota kanina, yung final slash niya. Pero may cannon sana na dadasyan. Kaso binarata ng Torre. So nawala namatay. yung vengeance niya. Okay, so ngayon, pinipilit ni Super Yoshi na hawakan na rin yung river, which is yun yung medyo kulang sa kanila nung game number 1. At least kahit papano ay may escape mechanism, may Shunpo, may Jeet Kundo. Pero ito na naman si Brusco, naghahanap ng magiging target, nagugulo na naman kasi may number dun sa purple eh. Pero ito yung tanong ha, kung may mahuli silang sisipain, mapapatay ba? Wala. Mahirap. Kailangan super layered na kasama si Nets. Tapos may Eternal Guard mura dito kaya Haji. Most especially if Lancer yung uhuli nila. Kasi yung Grok pag nahuli mo yan, may mali kay Brusco. Ayan, wait lang ayan, nagugulo Pag- na naman si Prince. Pag nahuli mo si Brusco, una sa lahat may mali sa kanya. Pangalawa, nasan si Prince. Ayan tinan mo. Tamang check lang si Brucio dito. Tapos si Super Prince, pinila lantern lang din kung sino yung makikita niyang hero dito.
Sisimulan na atang hawakan. Grabe yung pailaw niya. Kulang na recruit si Light eh. James, pupasok dito. Bound the shower. Okay. Demarco. Ayan na, nasipa na nga rin, pero mauna atang mamamatay! Ito si Super Yoshi ngayon, napaalam na rin si Ryota. Nagsata rin ang target si Ryzen. Nakuha na rin, the same with Haji. Kaya with the double. Kailangan na lumuyin ni Netsky. Nakuha nila yung pagong kasama pa nung ulo ng tatlong miyembro ng Omega. 3 for 1. Ang laking panalo nito para sa Onyx PH. Nahuli doon. Mitay tayo sa ba si Ryzen nasa wrong side of the fight? Yeah, pagka-dash in niya, nakasalubong niya yung mga bala ng Ranger. Tinmaan siya ng random na Thorn Rose. Ayaw magpagong ni King Kong for some reason. Inuna niya yung crab, inuna niya yung wave. Pero, by the way, maganda yung sipa ni Super Yoshi. Kaso, again, ang laking problema nung may Grok at Zushin sa unahan. Nahuli nila si Ryota, so wala yung final slash. Kaso, they had to commit everything. And yung tectonic charge sa likuran, ayun, pagka-dash in ni Ryzen, nasa maling lugar yung YSS. Uli, alam mo, sobrang, medyo nalito na nga rin ako. Akala ko nga, nakuha pa nila yung pagong doon. Ito, kakakuha lang ng pagong. At si Kiko ang nakasecure second turtle para sa kupunan ng Super Family. Pero hindi ko rin masisi si Ryzen. Oo, i-criticize ko yung positioning niya. Pero wala rin siya pupuntahan eh. Wala eh. rin eh. Pagka tectonic charge, wala ka namang ibang pupuntahan kundi gamitin yung traceless mo kahit saan direction, naabutan ka ng rampart. So might as well mag-contribute ka ng damage. Oh, baka makapatay ka pa ng isa. Oo, kaso ang problema, again, tinamaan siya ng random na bala mula kay Kelra. Ligaw na bala mula sa gold standard. Mahapdi na yan. Kung nakita nga natin, hindi nga nagsapatos kanina yan eh. Nakakuha na siya dito. Ayun, meron na siya sapatos. Rapid boots! Rotational speed. Gila! Crazy rapid boots. Gila rapid boots! Basta nagsasama-sama din dito ang Smart Omega. Ngayon, tinan mo naman, grabe yung brusko Yan. pampabrusko ni Bruce rito. Itong ginagawa ni Kelra, homage to sa Netsky Season 10. Ang kauna-una ang gold laner na bumili ng rapid boots. Basically, tinetelegraph niya na wala akong paki sa inyo unless gusto kong lumaban. Oo. Basically, push, galaw, laban. Push, clear, ikot, laban, Skypiercer. Push, clear, ikot, laban, Skypiercer. Ganun lang ang storya ng Onyx. Ito yung pinaka-selfish na Granger. Oo. May ako nga pala, no, kasi kung maalala natin, power spike ng Granger, Sky Piercer, Yeah. okay na eh. Hindi niya naman kailangan ng tough boots eh. Kasi hindi naman siya maaabot ni Haji. Hindi siya dapat maabot. Hindi ka dapat. Tsaka, meron siyang super fam. Nandyan si Brusco. Nandyan si Super Friends. Kung mag-protect todo si Kelra dito from Onyx Philippines. And ang gusto lang niyang naman gawin is makaalis siya ng lane. Dito si Netsky yata magiging target. Nagamit din yung I'm offended, pero wala magiging follow-up para sa Smart Omega. Super Yoshi nag-aabang. Nasisipahin, pero kasi Ang yung hirap. bato eh. Ang hirap Nakita siya nung bato dun sa Ang hirap damuhan eh. mag-chow, men. Mapapakot si Super Yoshi niyang kakasipa. Impressive din yung man-to-man defense ni Brusco. Alam niya na kailangan niya lang bantayin yung isa. Ayun, kasi, hinawakan, no? kasi hindi e-entrado yung iba. Pre, ganito lang ang perspective ni Brusco. Nasaan yung chow? Pagkita niya na yung chow, nasan si Ryzen? Ganyan lang, simple lang. Actually, yung pangatlo, nasan si Kelra? Kasi kailangan niya dito si Kelra. Oo, puprotektahan. Pero sabi naman yan, hindi naman si Ryota. Oo. Pwede naman siya ang puprotekta ngayon. Nag-aantay sa magiging target. Yun lang, sila magkatabi, oh. Tectonic charge available pa. Ngayon, nagamit ang Bravest Fighter at walang makalapit Kelra? sa Smart Omega. Okay. Andun yung mga bala mula dito kay Kelra, pero atras muli ang bagong barangay. Napaka-passive nila maglaro, pre. Kasi kailangan nila, wala naman silang chance Oo. na lumaban. Wala silang chance. Kasi pupilitin nila. Tectonic charge na nagamit. Pero sabi na dito, sige, sorry muna sa may bandang gitna. James ay aatras na rin. Wala silang choice talaga dito. Kundi antayin lang yung atake ng Onyx eh. Tinesing ka lang ni Brusco, kanina pa niya hindi napipindot eh. Yung tectonic charge. Oo. Wala kasi nangyayari. May ult pala ako. Oo, kumbaga si King Kong kanina pa kuha ng objective. Si Kelra, pinagpapatay yung mga tao sa unahan. And kita mo yung aggression ni Kelra. Binabaril niya si Super Yoshi. Kasi alam niya, walang flicker si Nets and ang layo din nung pwesto ng Ruby. So walang huli. Ayun, kita rin natin sa Infinix Handcam actually mula sa Sigma Jungler. Ganyan pala mag-lance yun. Three finger. Huli ka. Si King Kong. Ganon kung gusto niyong gumaling mag-lance. Tapang ni Kelra, men. Pag alam niya, may aray! Oy! Aray, Ay, oh. sexy. Pre, ang problema doon, na-force ka agad yung flicker eh. Oh, yun o. Lang, ilalaban ba nila? Men, nakakapagod yan kay Super Yoshi. Ang sakit na ng paa niyan. Kanina pa nga, dumadash-dash eh. Shun po, Jin Kondo, pre. Ganda na ng cardio niya. Oo. Kumbaga, pag nasukat mo yung lakad mo, pre, 200 calories na yan, men. 21K. Half marathon. Pang takbuhan sa umaga at gabi. Kota na.
Hirap na ito. Ayan na, takbuhan ata. Kasi Okay, kung sila yung nagamit. Hindi ata sila, pero huliin si Super Prince. Ako ginamit lang kagad yung beacon. Medyo taliwa. Stun. Yung sipa niya doon. Pero sabi niya, sige, unahin na kagad natin Super Yoshi. -1 at si Kera. Ang nakuha na pero di ba tatapos ang bakbakan? Kasi si Haji ay nabanatan din ng Onyx PH. Kung sila gagamitin, tatlo ang nakadepensa para sa Onyx. Sa Smart Omega rather. Si Kera ang buo pa na ng Super Fam. Nag-aabag na. Papasok na dito si James. Yung aura ay sumabog, pero yung Lord ay available na at pwede na ng pwestohan to. Two things. Yung Smart Omega, mali yung angulo nila. Medyo malayo yung chinase nila para mag-conceal play. Second is, merong 6K gold lead yung Onyx. Sobrang laking firepower disparity. Ilan yan? Mga 3 item ata yung advantage dito ng Onyx. Pero tingnan mo naman si Bruce Cobra, pinagtutulong-tulungan, tapos recall na lang. Wala Ang isinasagot niya dito sa dalawang miyembro ng Omega na kumakaltok sa kanya. Hinihintay pa yung 10-10 para ang labas ng Lord 10-41. Oo, ang tagal niyan. Kasi kukontrol nila yung tri-waves, kukunin nila yung jungle creeps ng Smart Omega. Pagpasok ng Lord, baka 8,000 na yung lamang ng Onyx Philippines. Pang lane setup perfectly, giving them time. Brusco! Okay pa rin si Brusco dito. Men, 3 ultimates na ang ginamit. Ultimate ni James, ni Ryzen at ni Haji, pero buhay pa rin itong si Brusco. Actually, 4 yung ginamit. Ay, ng si Netsky Smart pa? Omega. Oo, nag-ulti rin si my. Netsky. Hirap na ito, my goodness. Pero hindi rin nag-flicker si Brusco. So, ang sagot niya sa lahat yung tech charge lang. Oo. Teko, Kasi Super Fins, hindi rin nag-purify. Sinaron niya yung barko ng parang super talaga. And yun yung malungkot yung attempt ng Omega kanina, yung ginamit lahat, nag-puri lang, tapos nag-Crimson Beacon. Parang for Smart Omega, kahit sinong hulihin nila, ganun yung ending eh. Feeling ko dapat ang hulihin na lang nila si Ryota eh. Kasi si Ryota walang takas eh. Oo. Basically, pag nahulihan, yun na yun eh. yun na, wait. Sino gagamitin din? Brusco ay nag-aabang. Meron siya, wala pa naman siya Tectonic Charge dito, pero may Yoshi? Final Slash. Yoshi, nag-aabang din ng timing, pero nakita na siya ni Brusco. Basag yung tono sa gitna. Punta ata sila sa may bandang itaas. Lord ay kasama pa rin ng Tectonic Charge with a flicker. Papasok na dito ang pamilya. Ngayon si James, pinuntahan na rin sa bandang likod ni Skera, pero mabibitbit. Kaya baban na ng buhay ni Kellen din mabubuhay. Baba, hindi na. At si Super Yoshi na po ng kill. Yung Lord ay buhay pa rin nandun sa may bandang gitna. Pero ilang miyembro pa ang natitira sa Smart Omega. Si James ay mamamatay din with that Phantom Execution. 4 members pa ng Onyx ang buhay. That's it. Kailangan na That's upgrade it. dito ni Super Yoshi. Same with Haji. At inaantay at tinititigan na lang that Super Family. Natapusin ang laban na to. 2-0 sweep para sa Super Fam.